Isang magandang araw, Soxargen, para sa bagong Pilipinas. Ito ang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan ni PCO Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA at mapapanood din sa YouTube at Spotify. Mapapakinggan din po tayo tuwing araw ng Miyerkules sa 1062 DXKI dito sa lungsod ng Coronadal. At live na live po tayo, nandito tayo ngayon sa Regional Office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 dito sa Barangay Carpenter Hill sa lungsod ng Coronadal. Makakasama po natin ang isang opisyal ng DSWD-12 upang pag-usapan ang kanilang programang i-rehistro at listahanan 3. Let us all welcome Sir Maslama Hasan, ang Regional Field Coordinator for Region 12. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Isang magandang umaga po sa lahat ng kawani ng DSWD-12 at sa lahat ng mga nanonood, pati na rin mga beneficiaryo ng lahat ng programa ng DSWD-12. Opo. Sir, shoutout muna natin si Secretary NCRD. And good morning to Secretary Rex Gatchalian at sa aming pinaka-energetic na Regional Director, Director Noy Cabaya. Sige po. Sir, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Pag-uusapan po natin, i-rehistro at listahanan 3. So, kamusta naman po yung status ng listahanan 3 and then yung mga programs po na under dito na ini-implement natin dito sa buong Region 12 po? Sa ngayon po, ang listahan ng 3 ay ongoing pa rin po ang aming mga programs on data sharing. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin po kami ng mga list of poor, listahan na ng mga household na mahihirap para sa mga LGUs, mga academe na nagre-request sa amin ng database of poor sa listahan ng 3. Sir, saan nila pwedeng gamitin itong mga listahan na nakukuha nila based on your listahanan 3 po? Actually po, isa lang ang paggagamitan po ng database ng listahanan. Doon lang po yan ginagamit sa social protection programs and services ng mga LGUs at saka sa lahat ng stakeholders na nangangailangan gumamit ng listahanan data. Sir, may plans ba para sa new round or updating nung ating listahanan or transition to listahanan 4 po? With the advent of Republic Act number 11325 or the CBMS law, okay, it supersedes the Executive Order number 867 or the order providing for the adoption of the National Household Targeting System for poverty reduction or listahanan as to the data gathering. So ngayon, wala nang pronouncement ang Central Office na mayroon pang listahanan for dahil nga dito sa CBMS law, so nasa kanila na yung data gathering na sila na ang kumukuha ng mga datos sa bawat households ngayon. So, yun po. Wala. So, si PSA na, sir? PSA through the LGUs. Ang nagkakandak ng mga survey or nag-house census? Census. Opo. So base doon sa census, doon na po kukunin yung ating mga poorest of the poor. Poorest of the poor. Opo. Sir, balikan ko lang po. Ano yung specific programs or social welfare programs na ginagawang basihan po itong mga listahanan? Example, 4Ps. Ano pa po? Yes. Ang pinaka-main po na project na ginagamit ang listahanan database is 4Ps. Sa ngayon po, pati po ang program ng DSWD na walang gutom, ito po yung tinatawag natin na food stamp initiative ng DSWD, ginagamit pa rin po ang listahanan data. Sir, during our previous episode, with Ma'am Naifa na pag-usapan po dun yung i-rehistro
Can you give us, sir, an update or ano po ba itong i-rehistro na ito? Itong i-rehistro, ito na rin yung tinatawag tinatawag natin na Dynamic Social Registry. It is an innovative and interoperable information management system that is capable of self-service registration and updating of information and also validation and authentication. It is also interoperability with other administrative databases and standardized targeting system. Dito po ang magta-transition natin from listahanan to DSR para po ang listahanan kasi is it is a static static kind of data. As compared to DSR, it is dynamic data. Sir, ito ay online, sir. Yes, it is online. Online po ang registration dito. So part na rin siya sa pagtupad ng ating mga government agencies sa mandato ni President Bongbong Marcos na mag-digital towards digitalization, sir. Yes. Sir, sa digitalization na to, sir, na-equip ba yung mga tauhan natin? Paano po yung process nito, sir? Yes po. Na-equip po ang mga tauhan natin para sa paggamit ng digital platform na ito. Especially ngayon, ng kasalukuyan programa natin itong F1KD, gamit ang i-rehistro. Ito ay isang makabagong paraan para mapabilis ang pag-update sa mga information ng mga purpose beneficiaries through i-rehistro doon sa kanilang tinatawag na Pantawid Pamilyang Information System or PPIS para sila ay mapasali dito sa programa ng F1KD. So ano yung process nito, sir? Yung mga tauhan from DSWD bumababa doon sa mga munisipyo para paano po? Yes po. Through the municipal links ng purpose, sinasalina nila ito sa kanilang FDS para turuan yung mga beneficiaries na gamitin itong i-rehistro digital platform para ma-update ang kanilang mga data sa PPIS para sila mapasok doon sa programa na F1KD. So hindi na dati, sir, na mano-mano pa or ano? Hindi na. Ano po yung gagawin na lang sa kanila, sir? Papasok lang sila doon sa link ng i-rehistro, then doon na po, tuturuan lang sila ng ating mga municipal link para sila ay para pansasarili nila, ma-update nila yung kanilang information doon sa PPIS. Sir, sa inyo, sir, ano yung advantage nito na online na siya, na ganito siya, digital na siya? Doon, anong kaibahan nito doon sa dati na implementation ninyo? Ang pinakakaibahan po ito is mabilis po ito na updating. At hindi na siya hassle-free siya na updating kasi doon lang sa cellphone ng isang beneficiary, siya na mismo. Okay. Ma-update niya ang kanyang data doon sa Pantawid Pamilyang Information System. So, mas maganda na siya para sa mga members na, for example, buntis. Yes. Siya na mismo ang mag-update doon. Siya nang mag-update. So, may link natin. And then, tinuturuan sila mismo ng DSWD on how to update and ano yung mga requirements niya. Paano pa, sir? Parang Facebook lang to, nag-upload lang sila. Kasi lahat naman, karamihan naman sa ating mga kababayan is marunong na lahat yan gumamit ng cellphone. O, tsaka may cellphone na yan sila. O kung wala man, sir, through the municipal link, pwede silang gumamit. Pwede silang gumamit. Sige. Sir, meron bang upcoming updates, expansions, or improvements para dun sa i-rehistro? Sa ngayon po, sa kasalukuyang programa natin na F1KD, kasi po yung PLMs, Pregnant and Lactating Mother na upskilling ng programa ng DSR, ay medyo ipinagpaliban natin yon dahil nga sa duplication siya ng F1KD. Kasi makover na rin siya dun sa F1KD. F1KD na updating. Right. So yun po ang sa ngayon kasalukuyan po is itong F1KD na updating. Pero through PhilSys na rin siya, sir. Paano? Yes, kasi po ginagamit natin ang PhilSys ID. Kasi yun ang isang requirement na dapat sila ay mayroong PhilSys ID. Sir, na-mention ninyo kanina itong DSR, Dynamic Social Registry, para real-time na yung updates. Paano siya nagko-complement, sir, sa listahan ng 3? Ang listahan ng 3
ongoing po ang transition natin dito sa DSR. So, simply, ang listahan ng tree kasi is static siya, static data. Yes. As Sige po. i-rehistro or DSR, dynamic siya. So, every now and then, pwede mo i-update yung data na nandun sa database as compared dun sa listahan ng tree na every 4 years. So, may disadvantage po yun dun sa mga new poor na hindi sila mapapasali sa list of poor, maghihintay pa ng 4 years bago sila mahagip ng nationwide assessment. No, kasi sir, ito yung karaniwang question. Bakit hindi ako kasali sa listahan ng Yes. poorest of the poor? Opo. So, through this program, mas madali na yung updating? Madali na po kasi meron tayong kung matuloy man ang programa ng DSR na to, maglalagay po tayo ng mga kiosk sa bawat munisipyo. Yes. Parang ang ating mga kababayan na poor, sila na mismo ang mag-update, magre-register at mag-update through the kiosk doon sa ilalagay sa mga bawat munisipyo. So, pwede sila na mismo, hindi na sila maghihintay na, alam na naman natin, sir, reality on the ground. Hindi ako kapartido nito or supporter ako ng isang na dito ako sa kabila. Bakit hindi ako nakakasali? So, yun yung mga question. So, para mawala po yun, sir, pwede na sila na mismo. Sila na mismo. Sila na mismo yung maglalagay nung register register at nila mag-update doon. sa kanilang information. Para kung may available na programs, sila na mismo yung naka-line up. Yes. Yeah. Tama po. Sige sir, ano pa po yung ibang advantage kaya na ano natin ito para sa mga hihirap nating kababayan, sir? So para din talaga maabot natin yung lahat ng kasi through yung dati listahan through na enumerators, Yeah. may mga pagkakataon na inaabot tayo ng timeline, may mga pagkakataon na hindi na natin napuntahan yung Mga GIDAs. GIDA areas, Wow. hard to reach areas, Yes. hindi na natin yun naabot. Ngayon, hinihikayat natin na yung mga official ng barangay tulungan yung mga ganon Yes. para sila na mismo mag-register through the e-rehistro. So far, sir, sa implementation nito, kamusta naman po yung feedback ng ating mga partners, si LGUs, si barangay? Willing ba sila, sir, na ano? Mas maganda naman po ito as compared doon sa dati. Kasi ito, medyo ang intervention ng mga tao sa baba na hindi dapat. Ngayon, medyo na-minimize na yung mga intervention na gano'n. Oh, so kasi direct na, sir. Direct na. Sir, can you give us a run-through? Paano yung process, sir, na mag-request ng data sa DSWD? Kasi di ba, na-mention po ninyo kanina, pwede mga estudyante na for study, gagamitin nila. Paano kaya, sir? Baka may mga interested. Yes po. Sa ngayon, mayroon tayong isang active na data sharing agreement na isang academe na nag-request sila ng database sa listahanan. Ginamit nila ito sa mga scholarship kasi isang requirement sa Unifast ay dapat listahanan member sa listahanan or pasok sa listahanan data yung isang estudyante bago siya maka-avail ng tinatawag na Unifast. So, nag-request sila, nabigyan natin sila ng data. Sa mga LGU naman at sa academe, sa mga non-governmental organizations, pwede sila mag-request, magsulat lang sila, address sa ating regional director, at kami, magkakandak kami ng short orientation regarding data sharing, at saka ng Data Privacy Act kasi naman sa saklaw po tayo ng Data Privacy Act. Yes, may mga ano talaga, hindi lahat pwedeng ibigay sa mga nagre-request. Yes. So, tuturuan natin sila paano ang tamang gamitan nitong listahan ng data. Then pagkatapos ay ibibigay na natin ang kanilang request. Sir, doon naman po sa F1KD, sir, sa mga nanay, no? Ano yung advantage nito sa kanila na sila na mismo yung mag-update ng mga data para sa kanilang mga anak? Ano yung advantage nito para doon sa F1KD program mismo, sir? Advantage po itong i-rehistro sa updating ng F1KD kasi ang mga household, especially purpose beneficiaries, ma-update nila yung kanilang data through the i-rehistro doon sa PPIS. Halimbawa, kung may mga maling spelling ng pangalan, maling date of birth, basta yung mga maling datos, pwede nila ma-update. Or gender, pwede sila mga na mismo. gender. Lalaki yung tapos babae naka-register sa
Listahan. O kaya may bagong membro ng pamilya, Yan. yung mga ganon. So, mas advantage po itong i-rehistro. Tsaka kasi advantage yan, kung nandun na sila sa sa database, ang programs, for example, pwede sila doon sa F1KD. Yes. Kung may slot para doon sa 4-piece for the next year, pwede na naka-line up na din po sila, sir, di ba? Opo. Sir, other programs po na under this e-registro na pwede nating ma-share doon sa ating mga manonood po? Sabi ko nga po kanina, itong e-registro is interoperable siya sa other administrative databases. So, hindi pa tayo autorisado na i-elaborate ito dahil nga in Yes. transition pa tayo from listahan to DSR or Dynamic Social Registry. So, hindi Sir, pa natin... Paano naman natin masisiguro, sir, na tama yung mga ini-encode or ini-entry ng ating mga beneficiaries dito sa ating system, sir? Tama po kasi kung maalala po natin, nag-pilot test na po tayo sa 3 munisipalidad sa una doon sa Florida Blanca ng Pampanga, Yeah. sa Pateros ng Taguig at saka sa Municipality of Cordova sa Cebu. Yes So po. successful naman po yung pilot testing natin kaya mayroon tayong gagawin sana na upskilling sa 235 municipalities nationwide. Pero ipinagpaliban natin dahil nga dito sa ongoing na F1KD, medyo duplication yung program. Sir, paano naman? May mga question. Hindi ko ma-access yung link. Paano yung, anong pwedeng gawin kung hindi po ma-access yung link ni e-registro? Maari po mahina lang yung internet connection. So, ang yun din ang requirement dito na dapat mayroon kang may medyo malakas-lakas na internet connection para ma-access mo yung link. Opo. Sir, national ID, requirement ba siya? Opo. Ano pa po, sir? Required talaga yung PhilSys ID. PhilSys ID. So, paano, sir, magkaiba yung spelling ng pangalan niya sa national ID at dun sa 4-piece ID at dun sa PPIS? Paano yung gagawin niya doon? Yun po, meron po tayong pamamaraan na i-correct yung mga spelling ng pangalan para at least Magtama na siya. tamaan natin yung mga ganun. Tama talaga siya, sir. Para siya mag-streamline na din yung ating services. Sir, baka meron pa po kayong ibang announcement sa ating mga manonood. Especially dun sa mga ating target nitong listahanan po. Unang-una is, ngayon, hinihikayat pa rin natin yung mga LGUs na wala pang CBMS data. Yeah. So para po may magagamit kayo sa inyong mga social protection programs and services, mag-request po kayo ng listahan ng data. Ito po ang pinaka-latest na listahan ng data as of December 2024 po ito. So pwede, anytime po na mag-request kayo, agad-agad mabibigay namin yung list of poor sa inyong municipality. And ito namang F1KD, kasama po kami dito kasi kami ang verifier dito. Lahat ng mag-update na 4-piece beneficiary, pumapasok siya sa namin para i-verify namin kung tama ang kanilang mga entries. So hinihikayat natin lahat ng 4-piece beneficiary na mag-update po kayo through the e-registro platform para kayo mapasali dito sa programa ng ating gobyerno na F1KD. Sir, ating mga media friends na nakamonitor may nagtatanong po, pwede ba sila mag-request itong copy ng listahanan? Provided na tama po ang paggagamitan ng listahan ng data. Or course through nila sa mga LGU and then dun sila, depende na sa LGU yun. Opo. Sige po. Sir, kung wala na po tayong additional, baka may additional pa, sir? Wala na po tayo. Opo. Kung wala na tayong additional na mga information, ating po pasalamatan ang ating guest mula sa DSWD Region 12, ang Regional Field Coordinator, si Sir Maslama B. Hasan. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Po, sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang Performing and Informing.